Oh, ito na yung sinasabi ko na ayaw ko yung dumating yung time na to. Ito na nga, nangyari na. As we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Napakainit na isyu ngayon. Isyong hiwalayang Bea Alonzo at ni Dominic Ochoa. Joke lang po. Dominic, Rocky. Diba? So, mainit pong pinag-usapan yung hiwalayan na yan. Kung sino ba, nagloko ba si Dominic? Or about ba talaga sa prenuptial agreement, yung dahilan kung bakit sila nagkahiwalay, break up. Kumbaga, di ba, kasi nakatakda po sila sanang ikasal, maybe within this year, pero mukhang mauuntsama po dahil sa mga kaganapang, well, yun na yun, na siyempre, daming mga balita na sinasabing dahil sa pre-nuptial agreement, maybe financial issues, diba? Kasi unang-una, ang pre-nuptial agreement po talaga, minsan nababaliwala lang ito, or binabaliwala lang talaga ito, mga bagay na ito. Pero napakahalaga po ito, lalo na po mga kababayan pa sa mga taong mayayaman. Mahalaga po ito sa kanila. Kasi unang-una, talaga naman, kahit sa kumbaga, halimbawa, yung isang parte, halimbawa, babae, mayaman, tapos yung lalaki, mahirap, karanasan po sa kanila, kung hindi man yung mismo yung involved, halimbawa, ang anak o yung babae, ang magsabing, oh, magpapakasalan ako sa'yo basta merong prenuptial agreement tayo. Kung hindi man siya mismo, yung mga magulang niya or kapamilya niya. Nangyayari ito sa mga mayayamang tao, no? Pero sa mga mahihirap, mga simpleng walang isyong ganito no? Pero sa mga celebrity nangyayari talaga ito. So, prenuptial agreement is actually a legal way, no, para sa mga nais ma-divide yung kumbaga, hindi magkaroon ng, halimbawa, pagdududa kasi minsan, siyempre kung mayaman yung babae, tapos yung lalaki mahirap lang. Sample lang nga, yung babae, anak siya ng may-ari ng mga cargo or shipping company, di ba? Tapos makakapag-asawa lang siya ng isang tambay or simpleng tao lang. Di ba? Sabihin na lang natin, although imposible, pero posible po yan kasi nung araw, nangyayari talaga yan na minsan prinsesa or prinsipi, tapos nakapag-asawa ng kanilang alipin, di ba? Sa mga fairy tales, mga fantasy bang tawag doon. Or kahit sa realidad ng buhay nangyayari talaga yun. So itong usapin naman tong Bea, sinasabi na hindi daw issue yung prenuptial agreement. Pero may mga nagsasabi rin po mga kaibigan na no, yun ang dahilan. Kasi si Bea or ang pamilya ni Bea hindi pumapayag. Ayaw nila na magpakasal si Bea na walang prenuptial agreement. Kasi iba naman si Bea, sinasabi nila, maraming pera, kumbaga 300 million sa kanyang account. Tapos itong si Rocky naman, paano kung meron lang siyang 50 million? Sabi ang mga balibalita nga, hindi lang million, billion yung ari-arian ni Bea. Alam mo naman, ano yan, best actress yan, isang magaling na actress, ang daming mga endorsement, sa Facebook pa, kumikita. Nako, hindi talaga imposible yung billion. Kung paano yung, halimbawa, si Rocky or si Dominic, meron lang 50 million. Napaka yun, di ba? Ang laki ng Siyempre, yung pamilya, meron pa siyang mga magulang, may mga kapatid. Agrabyado permanente yan. Di ba? Hindi pwedeng hindi maagrabyado yan. So, yun. Pero, di umano, sabi naman din ng mga balibalita, hindi daw yun ang naging agreement kasi okay lang daw kay Dominic yun. Pero lumalabas pa rin talagang balita yan na isa yan sa mga dahilan yung prenuptial agreement. Mga kaibigan, sa batas po ng Pilipinas, ang prenuptial agreement po ay napakalaga. And, yan po ay isang, tulad po ng nabanggit natin kanina, it's a legal way para magkaroon ng panatag, kapayapaan yung both parties isipan. Dahil, siyempre, hindi kasi natin alam talaga ang totoo kung ano yung intention ng dalawang taong nagmamahalan. It's about relationship and it's about yung properties, no? For example, malay natin, si lalaki nagkagusto lang dahil habol niya yaman lang. Or vice versa, baliktarin natin, si babae nagkagusto lang kay lalaki dahil itong si lalaki may pera. Kahit matanda na, sampul lang to Pero habol niya kasi, siyempre, pag paano kung namatay? Diba? Or
Halimbawa, meron siyang pangit na gagawin na pag kinasal sila, tapos biglang gumawa siya ng hindi maganda, which is nangyayari talaga yan. Na gagawa siya ng ibang paraan, pwede niyang hiluan or tawag nito, lasunin or ipapatay. Eh siyempre, kung anong ari-arian, pag walang prenuptial agreement, kung ano yung naging ari-arian, kahit pa yan 30 years ago na napundar ng iyong asawa, magiging iyo rin yun. Di ba? Whereas, kung mayroong prenuptial agreement, yun, doon i-identify lahat ng mga properties mo, lahat ng ari-arian mo. So, kahit ano man mangyari, both parties, wala kayong agrabyado ba? Dahil ito ay naipunda mo before marriage. So, yun po ang importante dyan. Pagkaalam ko, I think Article 74 to 81 of the Family Code, doon nakasaad yung about prenuptial agreement. No? Binabanggit doon yung asset divisions, mga financial support, kahit yung mga sinasabi yung paghabol mo doon sa kapamilya mo. For example, yung babae o lalaki, mayaman, pamilya nila mayaman. Eh, siyempre, laging may habol yung anak dyan. Diba? Kaya importante talaga yung prenuptial agreement. Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, kung halimbawa lang kung ikakasal ka, dapat ba may prenuptial agreement? Siyempre, yung iba sabihin yes, ang iba naman hindi. Diba? So, kung sa isyong hiwalayan, Bea at Dominic, hayaan muna natin sila mag-isip. Pali natin, bukas magkabalikan sila. Eh, kung hindi man, that's life. That's showbiz, that's life. Diba? Mapa-showbiz ka man or non-showbiz, nangyayari talaga yung issue ng hiwalayan. Diba? Ang importante lang dan, sabi ko nga, kahit mayroong pang divorce yan, kahit ano pa man yan, dyan, may prenuptial agreement man yan or what, basta kung kayong dalawa nagmamahalan, walang sino man ang pwedeng makapaghiwalay sa inyo. Tandaan nyo yan. Kundi kayo lang, dalawa lang. Halimbawa, nagmamahalan talaga kayo, kahit may divorce pa yan, kahit marami pang dyan, mga gaganapan, pilit man kayong paghiwalay ng mga magulang mo or ng sino man, dahil tutol sila sa relasyon ninyo, pero kung hindi kayo magkakahiwalay, hindi talaga kayo magkakahiwalay. Kasi pinaglalaban nyo di ba? Yun lang. So, good luck pa rin sa mga fanatic ni Bea Alonzo and Dominic. Shoutout lang kay Jezebel. Yan, number 1 fan yan kay Bea. Pero, guys, no, unang-una pa lang sinabi ko na talaga, hindi magtatagal yung relasyon nila. Napaka-bitter na tao ko naman. Pero, totoo yan. Sabi ko, mukhang hindi ito magtatagal. Well, hindi ko pa rin alam. Hindi pa rin natin masasabi kasi malay natin bukas magkabalikan sila. So, happy Valentine's Day in advance. Happy Hearts Month. Happy Lunar New Year also. Or Happy Chinese New Year. Thank you guys. Bye-bye.